Pabuti ng pabuti, paayos ng paayos, papogi ng papogi at paganda ng paganda, payaman ng payaman, pabanal ng pabanal at tayo ay padami ng padami. Amen. The best na palakpak para kay Jesus. Doon sa mga naniniwalang yon ang ginagawa ni Lord sa kanyang buhay. Amen. Okay. Praise God. Sabihin mo nga sa iyong katabi, salamat sa biyaya ng Diyos, andito ka. Sa kabila naman, sabihin mo, kahit umuulan, hindi ka napigilan. Ba nga naman. Oh. Okay. So, ang title po ng isi-share ko sa inyo ay si Elijah at ang Uwak Part 2. Yan. Last Sunday, pinag-usapan po natin, ano ba yung uwak? Ano ba yung sinisimbolize ng uwak? Yan ay yung mga sinusugo, inuutusan, ginagamit ng Diyos to bless us. Ayan. At nalaman po natin na gusto ni Lord na i-bless tayo at gumagamit ang Diyos ng mga tao to bless us. Yun yung nire-represent or sinisimbolize nung uwak. Napag-usapan din natin last Sunday na in order for us para makilala yung mga uwak na ini-assign ni Lord for us, ay malalaman natin yon kapag they are the ones na ginagamit ng Diyos to bless us, not only financially, but in all aspect ng ating buhay. So if that person encourages you, if that person is pushing you to be a better version of you, yan ay uwak mo. Ano pa? Sila yung mga sinugo ng Diyos upang mapalapit ka lalo kay Lord. So your life group leader is your uwak. Yung mga tao na naglalapit sa iyo, palapit lalo kay Lord, yung mga ka-life group mo, yung lagi kang pinapollow up, yung lagi kang ini-invite, yan ay mga uwak mo. Sino pa? Yung mga malalaman mo na yan ay uwak mo kung yan ay maganang loob sa iyo. Yung hindi nila maipaliwanag, pero kahit di ka naman nila kaano-ano, ay ang feeling nila ikaw ay kamag-anak niya, kapamilya niya. So going back dun sa story ni Elijah at ng uwak, bakit magaan ang loob ng uwak kay Elijah? Dahil ang tingin ng uwak kay Elijah ay kanyang inakay. Kaya umaga't hapon dinadalhan ng pagkain. Ang tingin ng uwak kay Elijah ay kanyang inakay. Kaya yung mga uwak na ginagamit ni Lord to bless you, ang tingin niya sa iyo ay kapamilya, mahal sa buhay. Kaya kung katabi mo nga yung uwak mo, sabihin mo, salamat kay Lord sa buhay mo. Ayan. At sino yung mga uwak? Yung mga uwak ay assignment ka kasi nila. Kaya they can't help it but to bless you. Di nila mapigilan na gumawa ng mabubuting bagay for you. Bakit? Assignment ka niya. Talagang ikaw ay inilagay ni Lord sa kanyang puso para siya'y magamit ng Diyos to bless you in so many ways. Ayun yun. So, napag-usapan din natin paano magkakaroon ng uwak. Paano ako makakaranas na ako'y mapaligiran ng maraming uwak sa buhay ko na gagamitin ni Lord to bless me. Sino nakakaalala ng una? Lakaran ang plano ng Diyos sa buhay mo. Habang nilalakaran mo ang ipinagagawa ng Diyos, kasabay naman noon, lumilipad din ang mga uwak palapit sa iyo. Naranasan lang po ni Elijah na siya ay i-bless ni Lord using yung mga uwak nung nilakaran niya ang ipinagagawa ni Lord sa kanya. So, I pray na nitong nagdaang linggong ito, nilakaran mo ang pinalalakaran ng Diyos sa iyo. Ano ba yung pinalalakaran ng Diyos? Yung mabubuting gawa. Okay? Anything na magko-contribute sa expansion ng kingdom ni Lord is mabuting gawa. Anything that will contribute for your personal spiritual growth is a mabuting gawa. Everything that can lengthen your life and make your body healthier ay mabuting gawa. Okay? Kaya yung mga pinalakaran ni Lord dito ay huwag nang magpuyat, ng pagpupuyat na wala namang kabagay-bagay, I pray, nilakaran mo na yon. Amen ba? Aba, maraming hindi na nagpuyat. Malalaman mo yung mga nagpupuyat eh. Pag Sunday morning at napaspas ng aircon, tukake. Ano natutunan mo? Ano kayo tinuro? Ay, di kayo ginaririyan.
Meron din naman mga talented sa ganyan yung pikit, pero pag nagtawa na ninatawa din. Meron ganyan Kitang-kita ko kayong lahat dito. Meron din yung talagang diretsyon tulog, nahilig pa. Pag nagpa-amen si pastor, amen ba? Amen. Meron mga ganyan talaga. Nakasulat naman kasi yan sa Bible. Young people will see visions and the elders will see dreams. Yan. Kaya kapag medyo inaantok-antok na yung katabi mo, sabihin mo, partner, ay sayang ang word. Huwag mong mamiss. Okay. So yan, lakaran ang mabuting gawang pinalalakaran ng Lord sa atin. What else? Ang hanapin ay ang nagsugo sa uwak at hindi ang uwak. Ang hanapin ay ang Diyos. Huwag hanapin ay yung magiging channel of blessing ni Lord. Ang hanapin ay kung papaano mong uunahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang Diyos na ang magsusugo sa mga uwak na iyan. Ang uwak ay hindi hinahanap dahil ang uwak ay kusang dumadating. As you seek first the kingdom of God and His righteousness. And pangatlo, at doon tayo nagtapos last Sunday, maging uwak muna sa iba. Kung gusto mo maranasan na ikaw ay mapaligiran ng mga uwak na gagamitin ng Diyos to bless you, ikaw muna. Maging uwak ka muna sa iba. Ikaw muna ang maging pagpapala. Ano? Ang taong nagbibigay o mapagbigay ay binibigyan din. At ang taong matulungin ay tiyak na tutulungan din. 'Di ba? Kaya ikaw muna ang maging uwak. Help others to reach their dreams. Huwag ang laging hanap ay yung magiging stepping stones. Yung iba, yun ang hanap Ito, lalapit ako rito. Bakit tutulungan mo? Hindi. Nakikita ko siya na bato na aking tutungtungan pataas. Come on. Ang hanapin mo ay yung sino yung pwede mong i-lift up. And as you do that sa iyong kapwa, the Lord will do that also to you. What we sow, we reap. Kung anong ating itinatanim, siya nating aanihin. Kaya ako po ay naniniwala na as you have this desire na maging uwak sa iba, ay aani ka. By means of what? Yung mga tao naman gagamitin at susuguin ni Lord para maging pagpapala sa iyo. Sinong may gusto nung? Amen. So maging uwak ka muna sa iba. Ngayon, sa atin pong pagpapatuloy today, sabi nung isa, Lord, Pastor, gusto ko pong maging uwak. But how? Paano? Yan po ang continuation, pag-uusapan natin today. But before that, let's pray. Father, we continue to worship you, we glorify your name, nararapat ka sa papuri. Nararapat ka na luwalhatiin at itaas sa aming kalagitnaan simply because you are worthy. Thank you, Lord, for everything that you've done. Forgive us sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa aming mga nagawang kasalanan. Cleanse us with your blood, Lord Jesus. And thank you for the grace of forgiveness. And today we pray, O Holy Spirit, teach us kung paano maging uwak. Paunawa niyo po sa amin, nakalooban mo na kami maging pagpapala sa marami. We entrust and dedicate to you this Sunday service. Pagpalain niyo po, hindi lamang yung mga naririto on-site, pati yung mga nasa online. Bless everyone, O God. At yun po'y bunga na lamang dahil una ka naming napagpala. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best of palakpak para kay Jesus. Paano maging uwak sa iba? Hindi ko na nilagay dyan dahil mabilis lang naman ito. Paano maging uwak sa iba? Una, have a yes face. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, have a yes face. Ayan. Ano ibig sabihin ng have a yes face? Iyong pagmasdan ang iyong mukha sa salamin. Pastor, sadyang matagal na. Talagang noon pa, matagal. Yan ang pampatagal sa akin. Ang ligo ko, Pastor, 5 minutes lang. Ang tingin ko sa salamin, 30 minutes. Hindi yun ang ibig sabihin Tingnan mo ang mukha mo sa salamin if you have the yes face.
Ano ibig sabihin? Tingnan mo kung yung iyong mukha ay mukhang approachable. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang approachable. O siya yung tipong kahit anong sama na ng pakaramdam mo ay titiisin mo at hindi mo itatanong sa kanya kung nasaan ang banyaw dahil nakakatakot siyang tanungin. Are you there? So have a yes face. Kung gusto mo maging uwak, magmukha kang uwak. Diga? Pastor, gusto ko po maging uwak. Oo nga, pero ayusin mo naman ang iyong mukha. Mukha kang buitre. Mukha kang mukhang hindi ka mukhang nagdadala ng pagpapala, mukhang iba ang dala mo. Diba? Kaya anong dapat gawin? Ito po, nung bata ako, ito'y madalas napansin sa akin ng aking mga tito and tita, kaya biyaya naman ng Lord na pansin nila, lagi nilang pinupuna, kaya naiayos ko po. Ang ano yon? Ako raw ho ay laging nakakunot. Ako raw ho ay sukib. Alam niyo ba yung sukib? Lagi raw akong nakakunot. Naalala ko po nung ako ay bata pa, pinagbakasyon po ako doon sa bahay ng aking isang tita sa Port Bonifacio. Namamasyal kami, ganyan-ganyan. Dinadala po nila ako sa sa syudad para ako ho ay maging taong alam niyo yon, yung civilized. Ang mga napansin nila sa akin, lakas na lakas daw ng boses ko. Para daw laging galit. At yun nga, yung sukib. Saka yun daw, kung lumakad daw, bakang. Basta, ang daming iniayos ako. Iniayos talaga nila. Biyaya ng Lord yung pala, kailangan talaga, may paggagamitan kaya hinahaspe. Okay. So, mag-focus tayo doon sa sukib. Ako naman, hindi ako aware Hindi ko alam. At maaaring, mayroon dito, hindi rin niya alam na gayon na itsura niya. Yan may mabait Mabait yan. Pag nakilala mo talaga, ay mabait. Sabi naman nung nakakita, parang hindi. Parang mga ngagat ang itsura Ayan. So, if you want to be maging uwak muna sa iba, so have a yes face, yung mukhang approachable. Ayan. Naunawaan na natin. Tingnan mo nga yung iyong katabi at tapos ngitian mo. Ayan. Yan naman. Sa kabila naman, tumingin ka at ngitian mo, pakitaan mo siya ng kung paano yung yes face. Go! Yan! Pastor, yung pong katabi ko parang bulldog. Ayaw hong ngumiti. Yung kilitiin. Ayaw ho, nagagalit ho lalo. Abutan mo 1,000. Pag nakangiti na, bawiin mo. Okay. Kapag hindi na-i-intimidate ang tao to ask you, you have a yes face. Kung napapansin mo, pag ikaw ay napunta ng supermarket, at ikaw ay natatanong ng mga namimili rin, you have a yes face. Ito iranas ko pag kami ho ay nasa hypermarket, madalas po ako mapagtanungan. Pastor, baka ho paglinggaw, dahil mukha ho kayong dicer, mukha ho kayo. Pwede. Napag-amalan na nga po akong manager. Di ako naman sabi ko ba, manager, ayos. At madalas po ako matanong, pero ito napansin ko kahit yung other days, nakaka-casual naman ho ako kung may naka-t-shirt, saka ho ko naka-short lang, kaya ano naman hindi naman mukhang manager itsurang yun. Ay natatanong pa rin po ako. At doon ko po napagtanto na maybe because I have a yes face siguro. Ayun. Kaya kung walang nagtatanong sa iyo, at baka laging nakabusangaw. Ay how can you become an uwak kung ikaw ay laging nakakunot na gaya at laging, alam mo yun, parang pinagsakluban ng langit at lupa. Naalala ko po nung nakaraan, nag-hyper kami May nagtanong ho sa akin, sabi ay, hanggang brown rice ay hindi matigas. Ay di nakaminos na ho ng trabaho yung mga taga-marketing ng rice section.
Ako na ho nag-discuss hindi ho, anuhin nyo lang ho, damihan nyo lang ho, tubig. Baka naman maging malata, di lugaw ho, yan pagka. At least hindi matigas, yun lang naman ang goal, So, objective-driven tayo. Okay. Ayun, may mga nagtatanong pong gayon. Tapos nung naalala ko rin yung may nag-uusap, sabi, aring Yakult na kulay blue mas less daw ang sugar, mas maganda daw yan kaysa do sa pula. Yung Yakult na blue. Di ang sabi ko naman opo, dahil less po ang sugar nung blue kaysa sa red. Siya ito na ang bibilhin ko. Alam ninyo, ang laki ng pakinabang ng hypermarket Rosario sa akin. My point here is, you can be an uwak if you have a yes face. Pangalawa, paano maging uwak? Alisin ang tingin sa sarili. Ituon ang paningin sa iba. Kaya hindi maging uwak kasi ang laging iniisip ay sariling kapakanan, concern niya. So it's about time that may desire kang maging uwak, maging pagpapala ng Diyos sa buhay ng iba. Alisin mo ang tingin mo sa sarili mo. Ilagay mo naman doon sa iba. May sasabihin ako sa inyo. Di mo makikita ang needs ng iba kung ang lagi mong tinitingnan ay ang needs mo. Hindi natin makikita ang needs ng iba. Hindi tayo magiging aware kung ano ang kailangan nila, kung anong tulong ang kailangan nila, kung lagi na lamang kung anong tulong ang kailangan natin ang tinitingnan natin. Are you with me? Diba? So you can be an uwak by simply removing your focus to yourself and try to focus about the needs ng iba. For a very long time, tayo nagpe-pray. Ang prayer natin, at ako naniniwala, marami rito, every morning, ito ang prayer mo. Lord, bless us today. Sino rito yung nagpe-pray ng ganyan? Lord, pagpalain niyo po kami sa araw na ito. Diba? Pero ito po yung matagal ko nang iniba. Every morning, this is my prayer. Lord, make me a blessing. Lord, make me a blessing. Graduate na tayo doon sa Lord, pagpalain mo ako. Graduate na tayo. Iba na ang prayer natin. Sabihin mo dyan sa katabi mo, iba na ang prayer natin. Ang prayer na natin ay ito, Lord, make me a blessing. Bakit gayon? Kasi kung blessing ka, ibig sabihin you have more than enough. Kung blessing ka, ibig sabihin labis-labis ang meron ka. It is so hard for you to be a blessing to other people kung ikaw ay sapat o kulang pa. Kaya, it is a wise prayer. Yan ay panalangin ng matalino na Lord, make me a blessing. Yung hindi lamang ako ang mapagpala o pamilya ko ang mapagpala, maging pagpapala po ko sa marami. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ikaw ay pagpapala ng Diyos sa marami. Ngayon naman, sabihin mo sa iyong sarili, I am a blessing. Sabihin mo, I am blessed to be a blessing. Pumalakpak ng the best kay Lord ang mga blessing. So that's a wonderful prayer. Lord, make me a blessing. Pangatlo, paano magiging uwak? Be eternity-minded. Paano maging eternity-minded, Pastor? Isipin mo lagi na yung lahat ng meron kay iiwan mo rin naman at hindi mo madadala. Aanhin mo yan, iipitin mo ng iipitin, iimpindihin mo ng iimpindihin. Samantalang merong mga nangangailangan pwede mong matulungan. Di ba? Ako'y nagtataka doon sa mga taong damin-dami na ng lupa, bumili pa ng bumili ng lupa, aanhin gaya? Samantalang sa kahuli-hulihan, ilang metro kwadrado rin lang naman ang gagamitin mo. At hindi ka rin naman talagang forever ding mananatili doon. Maaagnas at mawawala din Kaya ako nagtataka. Kaya ako'y tuwan-tuwa doon sa mga tao na nagsasabing, I'm not into acquiring na. I'm into spending.
Nandun na sila sa level na yon. I'm not into acquiring, I'm into spending na. Spending for what? Spending for other people, for me to be a blessing to them. Diba? Ewan ko kung nakakapanood kayo, nakakapagbasa kayo ng mga balita, pero I heard na si Bill Gates ay inuunti-unti nang ubusin ang kanyang kayamanan. At ginagamit niya sa mga merong mga saysay na mga proyekto na makakatulong sa ikabubuti ng mga tao sa mundo. So, let's pray. Let's pray to be eternity-minded. Maunawaan, maalala lagi natin na ang lahat ng meron tayo rito, iiwan din naman. So, let's be wise. Iiwan din naman Di gamitin na natin para kay Lord. Gamitin na natin para sa mga tao upang sila'y makakilala rin lalo kay Lord. Are you there? What else? Ano pa ang part nitong pagiging eternity-minded? Paramihin mo ang iyong reward sa heaven. Diba? By means of what? By using your riches here on earth sa paggawa ng mabuti. At ang sabi ng Panginoong Jesus, as we do that, dadami naman ang kayamanan mo sa langit. What is this life on earth? Gaano ito kahaba? 70? Kung malakas-lakas ka pa sa itaas, 80? 90? At kung talagang target mo mabigyan ng 100,000 ng gobyerno, di 100. And then what? What is 100 years compared to eternity? Kaya maging matalino ka. Kung mag-iipon ka ng kayamanan, make sure na ang iipunan mong lugar ay yung mas mahaba ang pagpapakinabang mo. So let's be eternity-minded. Magiging uwak ko lamang kapag nalaman mong ikaw ay hindi talaga taga rito. Magiging uwak ka lamang at magiging matalino ka on how to handle your blessings kung mauunawaan mo na lahat naman niya'y iiwan din dito. Parehas din naman yan Parehas din naman. Yung ibinigay mo at yung hindi mo ibinigay, parehas ding mawawala sa iyo. Ang pagkakaiba nga lamang, yung ibinigay mo, may equivalent na kayamanan and reward sa heaven sa susunod mong buhay. Yung hindi mo ibinigay, basta laang nawala at hindi mo napakinabangan. Are you there? So, kung gusto mo maging uwak, be eternity-minded. Ngayon, naunawaan na natin paano maging uwak. Gusto ko naman kayong lalong i-encourage pa. Bakit? Kasi may nakalaan pong pagpapala exclusively para sa mga uwak. And we will proceed sa number 2. At ano yon? Mas pinagpapala ang uwak. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, mas pinagpapala ang uwak. Akala nung iba, ang sarap-sarap ng pakaramdam nung maraming uwak sa paligid niya. Akala nung iba, ay kasarap nung may mga taong ginagamit ang Diyos to bless me. Masarap naman nga. Kasarap din naman nga talaga knowing na may mga taong ginagamit si Lord to bless you. Pero iba po ang pakiramdam nung ikaw yung nagiging pagpapala. Iba ang nai-experience ng mga uwak. So, let's go back doon sa story. In 1 Kings chapter 17 verse 6, umagat hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain at sa batis naman siya umiinom. So, again, this is Elijah at dinadalhan nga siya ng uwak ng pagkain, umagat hapon. Alam niyo po, ang blessing ng mga uwak ay connected sa kung kanino siya sinusugo. Ano ibig sabihin nito? As long as ikaw ay nagiging uwak sa assignment mo, ang mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa mga uwak ay patuloy mong mararanasan. Diba? Nabanggit ko sa inyo yon na habang nilalakaran mo ang pinalalakaran ng Diyos sa iyo, patuloy din namang magsusugo ang Diyos ng mga uwak to bless you. At ang blessing mo ay connected directly sa assignment mo. So as long as ikaw ay nagiging uwak sa Kanya, tuloy ang pagpapala. So ano-ano ba ang mga benepisyong nararanasan ng mga uwak? Ito, mapapansin ninyo. Yung uwak, doon sa story,
habang siya'y patuloy na nagdadala ng pagkain kay Elijah, ito ang isang mapapansin ninyo. Never pong nabanggit sa Bible na nagkasakit yung uwak. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, hindi nagkakasakit yung uwak. Wala tayong nabasa o narinig doon sa story na nung kinahapunan ay dumating yung uwak, uubo-ubo. At sabi kay Elijah, Elijah, ay siya, hindi ko pipihuha kung ako'y bukas makakapag-deliver pa. Ay sadyang masama na ang lasa. Walang ganon. Talagang yun confident si Elijah. Umaga't hapon dadating yan, may dalang hamburger. Bakit hamburger? Tinapay at karne. Diba? Hamburger yan. Hamburger ng McDonald's. Pasintabi po sa mga loyalist ng Jollibee, ha? Kaya lang, talaga pag burger po ang usapan, ay mas gusto ko McDo. Pasensya na po sa mga Jollibee loyalists. Ha? Pero, dahil wala pang malapit na McDo dito sa atin sa San Jose, ay di Jollibee muna tayo. Pwede din naman. Yan. Okay. Yung mga nag-birthday nung nakaraan, dinala ko ho sa Jollibee. Ay, tuwan-tuwa naman ho sila. At nakapag-Jollibee. Kita ko ho yung dalawa may after effect pa yung super meal Nag-story pa may mga ginawa pa. Hindi ko na lang itong napanood at ako'y inaantok na. Ayun. At yung isa naman ho hindi pa naman talagang birthday, January pa daw birthday niya, dinamay ko na din. At nakita ko na rin, dinamay ko na. Ayan. So, ano point ko? Walang kasakit-sakit na inabot yung uwak. Imaginin mo, nagdi-deliver siya. Umaga't hapon. Talagang grind. Talagang trabahong maigi. Yun ang problema nung iba yung ang sabi, inakausap ang katawan, huwag kang magkakasakit. Wala ang ibang aasahan. Di ba? Huwag kang magkakasakit. Pero hindi yon concern ni uwak. Si uwak, as long as ginagawa niya ang assignment niya kay Elijah, no worries sa health. Sabihin mo nga sa iyong katabi, habang nagiging uwak, my divine health. Balakpakan naman natin si Lord doon. Sino rito ang gusto may divine health ka? Yung hindi ka masasakitin. Naalala ko nung life group namin ng mga tatay, napag-usapan namin. Kasi siyempre, mga tatay, so mga anak ang napapag-usapan, sabi nung isang tatay, yung aking anak ay may sipon. Sabi nung isa, may sipon din yung akin. Talaga yan sadyang pinagdadaanan ng mga bata yan, na nagkakasipon. Yung isang life group ko doon, hindi nakabataan. Sabi, sinipon din daw siya nung isang araw. Di sabi ko, ibig sabihin lang po noon, brother, bata pa po kayo. Hallelujah. Gayon ho kaming magbulahan sa aming life group. Mag-encourage yan. Ayan. Okay. Ano pa? Mapapansin nyo rin po dun sa story na yung uwak ay hindi napapahamak. Imagine niyo yung setting ha. Papaalala ko po sa inyo. Tagtuyot. At dahil tagtuyot, hindi nakakapagtanim, so limited ang pagkain, yung mga hayop hindi nakakapag-produce ng gatas or nakakapag-reproduce kasi nga walang pagkain. Sa madaling salita, pag tagtuyot, taggutom, mahirap sa pagkain. At ako'y naniniwalang sa hirap sa pagkain ng time na yon, miski uwak, paglalabanan. Miski uwak, may kaulam. Ngayon, choosy tayo Dahil lalo dito sa San Jose, maraming manok dito. Kataas ay ilabon nyo yung malaking itlog doon sa isa. Pag wala kayo may ulam, ilang pamilya sa tingin nyo makakakain doon sa malaking manok naman doon sa kabila. Di ba? Kidding aside, pero ako'y naniniwala that time, posibleng mahanting yung uwak Paglalabanan na yan. Sa gutom ka naman. Pero anong nakita natin doon sa story? Never in the story na nabanggit na napahamak ang uwak. Kaya, anong gusto ko makita nyo rito? Another blessing ng uwak, divine protection. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, habang nagiging uwak,
Patuloy ang pag-iingat ng Diyos. Sino rito ang may gusto ng divine protection? Aba, maging uwak ka. Dahil as long as you're doing your assignment, iingatan ka ni Lord. Hindi na lang para sa iyo eh. Though yun talagang ginagawa rin ni Lord for you. Pero at the same time, He's doing it doon sa assignment mo. Para patuloy mapagpala yung assignment mo, iingatan ka ni Lord bilang uwak niya. Ano pa? Dahil may taggutom, marami ang nagkakasakit na mamatay. Pero alam nyo doon sa story, wala tayong nakita na yung uwak ay namatay. So anong gusto ko makita nyo rito? Yang mga uwak, may long life. Sinong gusto ng long life? Diba? Sabi ng Bible, with long life, you will satisfy me. Sino rito yung gusto na ma-enjoy niya yung mahabang buhay? Yung mawi-witness mo pang magpapakasal ang iyong mga apo sa tuhod. At yun bago ang here comes the bride, here comes the lola sa tuhod ng bride. Oh, bunga naman. At iba pa ang entrance mo, talagang energetic. Malakas pa Sino gusto yun? Oh, sarap noon. Paano mangyayari yun? Maging uwak. Maging uwak. As long as ginagawa ng uwak ang assignment niya, buhay siya. Ano ibig sabihin nito? Kung gusto mong mabuhay ng mahaba, do your assignment. Sabi ng mga estudyante, ha? Hanggang dito ba naman, do your assignment? Hindi naman yung assignment na schoolwork ang pinag-uusapan natin dito. Your task, yung pinalalakaran ng Diyos sa iyo. Gawin mo, at hahaba ang buhay mo. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, ask God for an assignment. Humingi ka ng assignment kay Lord. Dahil ang Kristiyanong walang ginagawa, pauuwiin na agad yan. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ayaw ko pa. Kaya, kung wala ka pang task, wala ka pang nilalakaran, humingi ka na ng assignment kay Lord. Again, yung mga wala pang assignment diyan, sige, sabihin mo, Lord, pahingi pong assignment. Gawin niyo po akong uwak. Baka ika na may wala naman na ginagawa ring anak kong aray. Baka magkasala pa na magkasala, ay makakuha na kaya. Kaya kung gustong humaba ang buhay, do your assignment, parang yung uwak. Ano pa? Yung uwak, never nagkulang. Everybody say, divine provision. Hindi nakaranas ng pagkukulang ang uwak. Paano ko nasabi? Kasi kung kulang sa uwak ang pagkain, ay hindi na yun mamimigay. Kung kulang, hindi na nun bibigyan si Elijah. Pero kaya nga't nakakapagbigay kasi labis. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabay, labis. So habang nagiging uwak, ikaw sa assignment na ini-assign ni Lord sa iyo, di ka pagkukulangin ni Lord. Sabi ko, di ka pagkukulangin ni Lord. Amen? Pero kailangan ng wisdom dito. Baka kasi mamaya, pagkatapos dito, sinasabi na, hindi ako pagkukulangin ni Lord. Siya, i-withdraw lahat ng pera at ibibigay ko sa lahat ng mga gusto kong makakilala kay Lord para sila'y sumama sa akin sa church. Tayo muna. Wisdom. Ha? Kailangan ng wisdom dito. Wisdom in what? Wisdom in managing God's provision. Okay? Bakit? Patuloy po akong naniniwala dahil ito'y totoo na ang napapagkatiwalaan sa kaunti ay pagkakatiwalaan sa madami.
At pag sinabing napapagkatiwalaan, hindi naman nangangahulugan doong ito ay limited lamang sa ang napapagkatiwalaan ay hindi nag-aaksaya. Yun naman totoo, pero hindi yan limited lang doon. Ang napapagkatiwalaan ay hindi ginagamit sa walang kabuluhan. Hindi yun limited lang doon. Kasama po sa napapagkatiwalaan sa resources na ibinigay ni Lord sa iyo ang pagiging good manager. You manage your resources well. Nauunawaan at naaalala mo palagi na what we're doing here ay hindi sprint, kundi marathon. Kaya pinapaalalahanan ko po ang mga life group leaders, ang mga may handle ng mga outreaches. Ang pinalalakaran ng Diyos sa atin ay hindi sprint na 100 meters dash lang at tapos na. Marathon po ang nilalakaran natin. Marathon ito. Mahaba ang lakarin, matagalan pa ito. Kaya wag mo agad itodo-todo. Kahit pa si Kuya Mark mo ay nakanta rito ng itodo mo, itodo-todo-todo mo. Iba pa yon. Si Lord naman yung sinasabihan ni Kuya Mark na ibuhos mo. Itodo-todo-todo-todo-todo. Pagka naririnig ko yung kantang yun, si Mark naaalala ko eh. So, let's be wise. Maniwala kayo sa akin. Yan naman mga yan mawiwin din natin. Pasarapin ay relasyon. Di ko kayo masisisi dahil a lot of people here ay generous. Ito nakita ko, common denominator sa mga taga-JA1 San Jose family, mga generous. Tatatlo ang nag-amen. Sabi ko, ang mga taga San Jose, generous. Kaya kahit sa ating mga ginagawa, lalo sa paglilingkod sa Panginoon, yun ay nai-apply natin. We're always aiming na they will feel good. Yung mga winiwin natin ay magkaroon ng wonderful experience. Kaya talagang we're doing our best, giving our best for them to experience quality, life group or outreach. At nandun na tayo. Pero, aminin na natin, dumadating talaga tayo doon sa times na saktuhan lang. Saktuhan lang. Kaya, let's be wise in managing God's provision. Ang napagkatiwalaan sa kaunti ay pagkakatiwalaan sa madami. Dadami ang provision habang napapagkatiwalaan sa konti. Kaya, let's be good steward kung anong meron tayo ngayon. At huwag ka mag-alala, hindi naman yan forever nagagayaan. Pararamihin niya ng Diyos. Pero, kailangan mo munang ipasa ang pagsubok niya ng pagiging katiwa-tiwala sa kakaunti para pagkatiwalaan ka sa mas madami. Okay? Palakpakan mo nga ng the best si Lord. Praise God. At ang mga uwak ay hindi nauubusan. Sabi ko, hindi nauubusan. Tataka ka. Sa nakuha yung uwak na iyon ng pagkain, itagutom nga. Sino kaya rito makakapag-suggest ng possible na nangyari? Saan nakuha yung uwak na iyon ng dinadalang pagkain to Elijah? Ay tagutom nga. And imagine, tinapay na ha? Process na. Ang galing naman nun. Kung nagdala yun ng mga uhay ng trigo anhing ko Baka meron yung napagkuhanan tinapay na na-process na. Paano maging tinapay yun? Di kailangan din nun ng tubig. Tagtuyot nga. Tataka ka Saan kinuha ng uwak yun? Saan ka maraming tinapay? Sa Italia? Saan ka? Tataka ka At may karne pa. Ano yun? Talagang kabisado ng uwak kung saan may mga tulungan? At talagang siguro nakabantay na yun doon sa mga nagkakatayatika na may palap-lap-lap-lap naman ng kaunti diyan. Iyayayang puwel, bigyan na sa akin. Dadaling ko kay Elijah. Baka pwedeng ihawin mo na ng kaunti, laging asin. Hindi ka? Nasa ng atay, nakain na ng magkakatay.
Sino rito nakaranas na ng gayon? Yung kinatambay lang doon sa mga nagkakatay at dahil gusto mong makatikim ng fresh na atay. Di ba? Ano? Talaga yung nakabang doon ay talagang ikitagatawa, taga-ayon sa mga kwentuhan at yun na, inilabas na, mainit-init pa. Inas na. Yun na, sinumba na. At nung medyo natutustat-tustat bumabango na bikini me. Okay. Nagugutom ako. Hindi na uubusan ng uwak. Kaya mas masarap maging uwak. Mas masarap maging channel of blessing. Kaya pala, ang sabi ng Acts 20:35b, lagi nating alalahanin ang sinabi ng Panginoong Jesus na ano daw yon? Na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. It is blessed to give than to receive. Sabihin mo nga, mas blessed ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabi nung isa, hindi. Iba pa rin yung ikaw ang natanggap. Paldo. Oh, diba? Pag ikaw ang natanggap, mas masarap. Hindi. Iba ang pakiramdam at iba ang nararanasan nung nagbibigay. Dahil yung tumanggap, edi yun ang iyong tinanggap. Yung nagbigay, take it as if yung pagbibigay mong yung tanim at yan ay lalago at yan ay bubunga. At saan ka nakakita na nagtanim ng isang sakong palay, ay ang inani isang sako rin laang. Are you there? Saan ka nakakita ng isang butil na buto ng kamatis nung itinanim at sumuloy, ay isa rin lang buto ang nakuha? Imposible naman eh. Laging iminumultiply ang lahat ng itinatanim mo. Kaya it is so blessed. It is much more blessed na magbigay kaysa ang mabigyan. Mas masarap maging uwak. Ang mga uwak ang unang napapagpala. Ang uwak ang unang nakain. Sa takaw ho ng uwak at napag-deliver mo ng pagkain kay Elijah, isa lang ibig sabihin ng busog na. Hello? Diba? Busog na. Tanya yung mga magluluto, kain na kayo. Bakit? Busog na. Paano Ang sabi, mag-iihaw lang daw ng puil nung ginayat na gayo dala ng ribs. Ano kang puil yan? Ang haba naman ng gayat. Sabi, siya, arin na lang ang kabahagi ko, alin, patay, sa laang. Alin, yung ginayunay. Dala ang yung pigi. Ano kang patay yan? Pata ng hippopotamus. Ang laki naman ng gayat mo. Nauuna. Walang nakakauna sa mga magluluto. Nauuna mga yan kumain lagi. Hello? Ano ibig ko sabihin? Yang mga uwak, unang napapagpala, unang nakakakain. Ano pa? Mas busog ang uwak. Sa totoo lamang, gasino ka naman ang madadala ng uwak kay Elijah? Kaliit naman ng uwak, di gasino na madadala. Pero yung portion na yon, kaya yung dinala niya kasi para kay uwak, yun ay more than enough na. Para kay uwak. Pero kay Elijah, bitin yun. Ano ibig sabihin? Mas bless ang uwak. Mas busog. Nakakauna ng blessing. Sino rito nagsasabi ngayon gusto mong maging uwak? Gusto mong maging channel of blessing? Pumalakpak ng the best kay Jesus. Ito matindi. Habang nagiging uwak, nananatili sa himala. Bakit ko nasabing himala? Wala nang makain kasi tagtuyot, pero may nakukuhang pagkain? Ano tawag mo dun? Himala ho yun. At ano mapapansin ninyo? Nananatili sa himala ang uwak habang siya'y nagpapakauwak kay Elijah. Maniwala kayo sa akin, kung kumalas yung uwak kay Elijah, gutom siya. Pero ba't hindi nakalas kay Elijah yung uwak? Busog Busog. Saka laging una pa siyang nakain. Alangan naman, magdi-deliver ka tapos ikigutom. Baka bago mo makarating na utay mo na. Di ba? Sino rito yung mga gayon? Yung pinabili ka ng pagkain ng iyong ate.
Nung dumating ibalat na lang, kaya yun ang tatandaan nyo ha, pag kayo nagpapabili, lalabisan nyo. Para mapaibig man yung pinabili ninyo, ang makakain yung ganang kanya. Dahil pag eksaktuhan lang, umanda kayo, pagdating niya, kung hindi kakalahati, ibus na. Di sabi ko sa iyo, bili mo ako. Oo nga, binili kita, nasaan? Aray. Ubus na. Ang uwak, hindi niya kinakain yung pagkain kasi mas nauna siyang mabusog. Nananatili siya sa himala. May sasabihin ako sa inyo. Habang patuloy mong nilalakaran ang pinalalakaran ng Diyos sa iyo, mananatili ang mga extraordinary blessings sa buhay mo. I said extraordinary. Hindi usual. Alala ko tuloy si Peter eh. Si Peter, habang lumalakad sa tubig na pinalalakaran ni Jesus, nananatili siya sa himala. Himala yun, yung makalakad sa ibabaw ng tubig. Bah, di ka nga lalakad sa baha. Yun sa ibabaw ng tubig ha, sa lawa. Kailan siya nawala sa himala? Nawala po si Peter sa himala nung hindi na siya sa paglakad na pinalalakaran ni Lord nakapokus. Nakapokus na siya at napatingin na siya sa hangin at sa alon. Nawala siya sa himala. Church, kung gusto mong manatili sa himala, patuloy mong lakaran ang pinalalakaran ng Diyos sa iyo. Talagang dadating yung time na habang pinipili mong lakaran ng pinalalakaran ng Lord sa iyo, may dadating na hangin, may dadating na alon to distract you. But, huwag kang magpapadistract sa anumang distractions. Focus lang. Lakaran mo rin, patuloy mong lakaran ang pinalalakaran ni Lord sa iyo at mananatili ka sa himala. Amen? Sige, give your best clap of praise to God. Mapapansin mo yan. Kung ang Diyos ay naglalagay ng mga uwak to bless you, habang nilalakaran mo ang pinalalakaran niya, ang kaaway ay naglalagay din ng mga distractions to distract you. Pero wag kang magpapadistract. Wag mong papansinin ang mga inilagay ng kaaway. I-enjoy mo yung mga uwak na inilagay ni Lord to help you sa nilalakaran mo. At focus sa nilalakaran. Are you there? Everybody say, I am blessed to be a blessing. Magagawa mo lang talagang maging pagpapala kung ikaw ay pinagpala. Kaya yung mga nagiging pagpapala, ay lalong pinagpapala. Tingnan po ninyo yung 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa. Everybody say, at higit pa. At higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Again, sabi ko sa inyo last Sunday, ano ang pinalalakaran ni Lord sa iyo? Na inihanda na niya noon pa mang una in Ephesians chapter 2 verse 10. Mabubuting gawa. At ano sabi diyan sa verse ngayong iyan? Pasasaganahin daw kayo ni Lord sa lahat ng bagay at higit pa. Para daw ano? Para sumagana tayo sa mabubuting gawa. Kaya, pasaganahin mo palalo ang iyong sarili sa mabubuting gawa at si Lord na ang bahalang pasaganahin ka sa bawat mabubuting bagay. Again, ang targetin mo ay sumagana sa mabubuting gawa. Sumagana sa mga bagay na pinagagawa ni Lord. At susunod na lamang at ang Diyos nang bahalang magpasagana sa iyo sa bawat mabubuting bagay. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Ito ang mga susi para sa masaganang buhay. Ang mundo ang sasabihin sa iyo, hindi, kailangan ganito ka, ganito gawin mo, ganito, lumapit ka rito, ganito gawin mo, gayang ganyan. No! Ito naman ang prinsipyo ng Diyos at ito ang tatagan totoo. Unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, at idaragdag niya sa iyo ang iyong pangangailangan. Ano pa ang blessing na naranasan ng uwak nung siya'y patuloy na nagiging uwak? Ang uwak, nalaman niya ang kanyang purpose.
Bakit po naging blessing ang purpose? Imagine a life that you don't know your purpose. Imagine a life na walang purpose, at pag walang purpose, sigurado walang assignment. Imagine yung buhay na walang ginagawa. Ay, blessing talaga yung pastor, yung walang ginagawa. For a short period of time, kasi baka for a very long time, may marami ka laging ginagawa. Kaya for you, blessing din naman yung walang ginagawa for a short period of time. Pero maniwala ka sa akin, lalo ko ikisanay ng may ginagawa, at tas ngayon bigla kang patitigilin at wala kang ginagawa, sabihin mo naman, anong klaseng buhay ito? Nakakabagot, nakakainip. Hello? Kasi, ang tao inilikhang may gagawin. Ang tao inilikhang may purpose. Kaya yung malaman mo ang purpose mo, malaman mo ang task na iniatang ng Diyos para sa iyo, sa buhay na ito, is a wonderful blessing. Ang hirap-hirap nung hindi mo alam kung bakit ka nabubuhay. Ang hirap-hirap nung, ano ba talaga, ganito ba talaga lalang ako? Maghahatrabaho, tapos gagasta, magtatrabaho uli, gagasta, gayon na laang ga, hanggang ako impunin na ng Diyos, garni na laang ako. Nakakalungkot na buhay yun. Sabi ng iba, hindi, yun nga masaya. I don't know, kung hanggang kailan ka sasaya. Kasi, nakikita naman natin yung mga nasa itaas, yung mga napakayayaman na, they're still searching for purpose in life. Naghahanap pa rin sila after maabot ang rurok ng kayamanan at katanyagan, yun, still they are looking for purpose. Samantalang ikaw, ang bless mo. Bakit? You know already your purpose. Diba? You know already your purpose. Kaya it is so easy na kay Lord na pasunodin ang mga susunod pang pagpapala na wala ka pa. Bakit? Kasi you already know your purpose at nilalakaran mo na yun. The assignment brought the uwak to his destiny. Bakit naging blessing yon? Marami ang nagtatanong at nag-iisip pa rin up to now, kahit ang edad medyo tatanghaling tapat na. You know what I mean? They're still looking and knowing kung ano yung destiny inilahanda ng Lord para sa kanila. And knowing your destiny is a blessing. Ay, wag kang pakapipiho. Miski pa ang iyong kinukuhang kurso ngayon, ganito, ganyan, hindi ka pa rin sure na pagka-graduate mo, yan na nga magiging trabaho mo o magiging career mo. Are you there? Di ba? Kami ni Mark, ang tagal namin sa Star Magic. Oh. Hindi tayo magka-batch. Sabi ni Brother Jason, sayang daw, hindi kami magka-batch eh. Tawag pa ng tanghalan ata yung... Ay, hindi. Hindi na maka-amen eh. Aray ka. Oh. Hindi mo alam. Malay mo, nagtapos ka ng ganitong kurso, pero iba pala ay pagagawa ng Diyos sa'yo. Oh. Akala mo, kinuha mong course, criminology, hindi mo alam. Pag hindi ka nagpatuloy kay Lord, criminology yan. Kat. Oh. Mga nagtapos ng law, hindi naman nagiging tagapagtanggol. Oh. Yung pinaggagawa ng mga flood control, hindi ginawa. Anong point ko? Knowing your destiny is a blessing. And as you do your assignment na ipinagagawa ni Lord sa iyo, as you do your assignment, it will lead you to your destiny. Ano ang naging destiny ng uwak? Ito ang naging destiny ng uwak. Nag-iwan siya ng isang legacy. Sheesh, para Ramon na nga. Hindi. Nag-iwan ng legacy ang uwak. Ito ang kanyang destiny. Ang ano? Ang maging good example sa mga Kristiyano hanggang sa ngayong panahong ito. Imagine ninyo kung gaano katindi ang naging destiny ng uwak. Let me ask you, sinong ibon
sa sangnilikha ang pinag-usapan ng ganito. Pagdating sa pagiging blessing carrier. Sige nga. Walang iba kundi itong uwak na ito. Ito'y Hall of Famer ito. Wala itong sikat. Ito talagang kilala. Are you there? Bakit? Sa pagitan ng nagbibigay at binibigyan, sino ang pinaparangalan? Sa pagitan ng nagbibigay at binibigyan, sino ang pinapalakpakan? Yay! Binigyan ka! Hindi. Wow! Nagbigay siya. So, we're not doing this naman para mapalakpakan. Meron lang akong pinupunto rito. Your assignment will bring you to your destiny. Kaya kung ngayon, medyo blur pa, wala ka pang idea hanggang ngayon, di mo pa rin magets, di mo pa alam, ano ba talagang plano mo, Lord, sa buhay ko? Ano ba talagang gusto mong mangyari sa akin, Lord? Alam ko namang mabuti ka at mabuti ang plano mo sa akin, pero bigyan niyo naman ako, Lord, kahit kaunting hint, para lang naman alam ko, para yung mga pagdidesisyonan ko, mai-align ko doon sa destiny gusto mo para sa akin. Baka naman, Lord, kahit kaunti lang, kahit kaunti silip lang, Lord. Sino nag-pray na ng ganon? Ako, nag-pray na ako ng ganon many times before. At wala namang sagot si Lord, kundi lakaran mo ang pinalalakaran ko at natatagpuan mo, masusugagaan mo doon ang hinahanap mo. Eh, ba't hindi pa sabihin nga ni Lord? Tinuturuan niya tayong manampalataya. Alam niyo naman pala eh. Kasi, ano pa ang faith doon kung alam mo naman ah? Kaya ang instruction lang sa atin, lakaran mo lang. Lakaran mo lang ang pinalalakaran ko sa iyo at doon matatagpuan mo kung ano ang plano ko para sa iyo. Pastor, nakakatakot po. Nakakatakot po. Kasi hindi ko alam, hindi ko kita. Naunawaan kita, nakakatakot talaga yung hindi mo alam eh. Nakakatakot talaga yung hindi mo kita. Pero magtiwala ka. Naniniwala ka ba ang Diyos ay mabuti? At ang Diyos na mabuti ay walang kilos at walang pahihintulutang, hindi mo ikabubuti. Laging ang Diyos na mabuti, ang kilos ay kalakip ang kanyang kabutihan. Makakapagtiwala ka simply because your God is good. Amen? Amen? Come on! Ano pa ang pagpapala ng mga uwak? The blessings of the Lord will overtake you. Ano bang pakiramdam nung ikaw ay naka-SUV tapos ikaw ay na-overtake ka ng tricycle? Yung kakisig-kisig, yung naka-Hilux ka. Si Marway naka-Hilux. Maya-maya may na-flasher na gayon, hindi ako tatabi. Hilux to. At maya-maya lumampas na si Brother Bernay, naka-tricycle. Tabay, Hilux! Bagal na bagal mo ko. Kano naman ni Marwin, tinignan ni Marwin ang kanyang speedometer. 80 na ako eh. Talagang ang tricycle ng Brother Bernay, ano? Hapit eh. Anong pakaramdam mo na ikaw ina-overtaken? Siyempre, mga Kristiyano hindi na nagagalit, hindi na nainit ang ulo, pero nakaka-overwhelm. Wow, ang bilis nun! Ang tindi naman nun! Diba? Imaginein mo, kung blessing ang umo-overtake sa iyo. Sabi ko, imaginein mo the feeling na yung blessing umo-overtake sa iyo. Ay hindi lang humahabol, hindi rin lang tumatapat, lumalampas pa. Ano ibig sabihin? Lampas, lampas, labis, labis. Woo! Yan ang mararanasan ng mga uwak. Basahin natin. Deuteronomy chapter 28 verse 2. And all these blessings, everybody say, all these blessings. Isa pa, mangungusap si Lord sa iyo dyan. All these blessings. Ano ibig sabihin? Lahat. Anong pagpapala ang nasa isip mo? Name it. Pag sinabing all, it's all. All these blessings shall come upon you and overtake you. Woo! Sabihin mo nga, overtake me. Kailan daw mangyayari yan?
Because you obey the voice of the Lord your God. Kasi sinunod mo ang tinig ng Diyos. Kasi nilakaran mo ang pinalalakaran niya. At anong mangyayari? The blessings of the Lord will overtake you. Kaya kung ako sa iyo, kung may ibinubulong na si Lord sa iyo kanina pa, na maging uwak ka din maging uwak ka din maging pagpapala ka sa Kanya ngayon, be a blessing to that person today. Obey the voice of the Lord, and the blessing will overtake you. Amen? Woo! Walang pakadato si Lord. Pastor, paano ko po malalaman kung boses ng Diyos yung bumubulong sa akin? Doon ako kinakabahan Paano ko malalaman kung ang Diyos talaga nangungusap sa akin? Madali lang. Kapag pabigay, sa Diyos galing yan. Dahil hindi ka naman tuturuan ng Diyos magdamot. Sino nagtuturong magdamot? Di yung kabila. Kailangan mo nga, kulang pa nga sa iyo, kulang pa nga. Ano sasabihin mo? Tumigil ka, Satanas. Alam ko ikaw yan, ikaw ikadamutan na, ikadamutan ka. Pero pag ipabigay, boses ng Diyos yan. Dahil hindi ka tuturuan ng demonyong magbigay. Dahil pag nagbigay ka, lalo ka mapapagpala, at pag lalo ka napagpala, lalo ka mai-inlove kay Lord, at ayaw yun ang demonyong mangyari. Kaya hindi ka tuturuan ni Lord ng demonyong maging generous. Generosity comes from the Lord. Kaya pag pabigay, sa Diyos galing yan. Ngayon naman, pag kanina pa, siguro may kanina pa kinakausap dito, yung mga itingin nyo sa akin ganyan, alam ko kanina pa kayo kinakausap ni Lord May pinauuwak na si Lord sa iyo Ano? Ay, yung iba sabi ni Lord, anak, bigyan mo mamaya yun. Ano naman nasabi mo? Get thee away from me, Satan. Hindi, si Lord na yan, hindi na si Satan yan. Pabigay na Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, wala pa bang binubulong si Lord? Sa kabila naman, sabihin mo, partner, ako ga. Sabi naman nung katabi, oo, sabi ni Lord, ikaw raw ang magbibigay sa akin mamaya. Reko, pabigay pakabig pa rin come on! Magle-level up na tayo! Pastor, makinig kayo, mahalaga ito. Huy, mga wak! Mahalaga ito, makinig kayo. Pastor, paano po pag big amount? Paano po pag big amount? Pag po mil-di-mil. Magkano daw? Mil-di-mil. Libo. Gano yun? Kalahating libo. Basta may libo. 500 lang yan. Ay, huwag niyong lalangin yun, Paano, Pastor, pag malaki? Kalampag na Sabi ni Lord, bigay mo sa gandang kalaki. Ikaw ka talaga yan, Lord. Mapapasubo ako niyan. At may mga nagre-react. Talagang nakapulong na kayo, Garne ang payong nakatulong ng malaki sa akin. Pag big amount, intayin ang peace. Intayin ang kapayapaan. Hanggat may nababagabag, wag muna. At pag, ayun, bigyan na. At may peace na. Pastor, meron naman pong ganito hindi ako mapakalay. At nung naibigay mo na, saka nawala ang hindi maintindihan nung nairaos mo na. Meron din gayon. Ay, paano naman ho yun? Ito, isang malaki ring na itulong sa akin na payo. Pag big amount, may peace na, pero hindi mo pa rin maipush, itulog mo muna. Itulog mo muna. At paggising mo, at iyon pa rin, ay siya. Paano, Pastor? Ibibigay ko na? Ay, ibibigay mo na nga. Isa pang tulog, Pastor. Sige, itulog mo pa uli. Paggising mo uli at gayon pa rin, ay siya, pangitan na.
uwak ka at assignment mo siya. Yun talaga yun. Pastor, gets ko na. Okay. So, the last portion, ito naman pag-usapan natin, paano mapanatili yung mga uwak? Di, magiging uwak ka. Natural, may mga susuguin din ng Diyos para maging uwak sa iyo. Paano sila mapapanatili? Letter A, huwag itaboy ang uwak. May mga pagkakataon na hindi tayo aware na naiitaboy natin ang mga uwak na sinugo ng Diyos. Minsan kasi may mga kilos ang tao na nagtataboy sa mga sinugo ni Lord to bless them. Paanong minsan ay natataboy palayo ang uwak? Una, pinupuwersa ang uwak. Pagdating ng uwak kinilik, dami-damihin naman ang dala sa susunod. Ika naman ang uwak, wak, wak, ayaw ko na sa iyo. Ano bang gagawin? Hanggang doon lang ang kaya eh. Pag pinuwersa mo ang uwak, hindi na yan babalik. Kaya wag puwersahin ang uwak. Paano ba tayo nakakapamuwersa ng uwak? Una, nagmamans effort. Binabraso. Nagpaparinig. Oh, sa totoo lang, talagang ngayong araw na ito, ako'y walang-wala. Sabi naman nung nakarinig, gayong kaawa ko sa iyaw. Kaya wag kang magpaparinig dahil sa halip-halip na masarapan bigyang ka, nasusura lang sa iyaw. Wag kang magpaparinig. Ako, hindi ako nagpaparinig. Dinidirect ako. Hindi, pero hindi ako nang baman sa effort. Ano pa? Di kailangang magparinig dahil ang uwak, nagkukusayan. Di mo kailangan magparinig. At saka kung may pariringgang ka, hindi yung uwak, si Lord. Kay Lord mo iparinig. Sabi nung isa, kay Lord ko naman po ipinaparinig eh. Ba't sinasabi mo pa doon sa isa? Yung mga tipong, ay, talaga naman walang-wala pa ako ngayon. Ay, si sister, Lord, tulungan niyo po ako. Lord, wala pa po kami pambayad ng kuryente. Lord, tumingin ka, Lord. Sino ba talagang kinakausap mo? Si Lord o yung katabi mo? Kay Lord mo iparinig. Huwag sa uwak. Kapag kay Lord mo ipinarinig, si Lord naman ang magsasabi sa uwak. Hello? So huwag kang dumirekta sa uwak. Kay Lord ka magsabi at si Lord ang magbibigay ng instruction sa uwak to bless you. Again, ang pinag-uusapan natin dito ay paano natin minsan na itaboy palayo ang uwak. Huwag itaboy ang uwak. Paano mapanatili ang uwak? Ano pa? Nagpapaawa. Mayroon namang maayos na damit ang isusuoti yung pipila sa PCSO, ang isusuoti gulagulanit na damit. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magbago na tayo. Hindi mo kailangan magpaawa. Ha? Yung iba huy, kailangan hindi, huwag kang makisig. Paano ka tutulungan doon? Ano pa? Ang mga nagmamans effort, ginagamitan pa ng word of God. Hoy, ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, give, and it will be given back to you. Siksik, liglig at gumapaw. Give. Ba? Talagang ginamitan pa ng verse. Sabi naman ng isa, sabi ng salita ng Diyos, ang magbigay ng isang basong tubig sa kanyang lingkod, pagpapalain ng Diyos. O ano nangyari? Di binigyan ng tubig. Yan, at wala mo. Huwag kang paparinig. At gagamitan mo pa ng word of God. Sus. Paano pang minsan ay natataboy palayo ang uwak? Number 2, hindi naging appreciative. So, matuto kang mag-appreciate ng mga ibinibigay. Learn to say thank you. Ewan ko, hindi ko maintindihan yung iba. It is so hard for them to say thank you. Instead of saying thank you, ang sinasabi, bahala ka na. Ano ba ibig sabihin ng bahala ka na? Marami na ako na-encounter na gayon eh. Natulungan ko, nabigyan ko, sabi sa akin, paano pastor, bahala ka na. Ano kung bahala ka na? Di kaya nga ako nga sumagot ngayon, di ako nga bahala. Bahala ka na. Ano kung bahala ka na?
As simple, thank you! Yun lang naman, hindi tapos. So let's be appreciative. Learn to say thank you. Pastor, minsan naman talagang kahirap din ng ano yun. Bakit? Binigyan ka naman ho ako ng damit, ikita nyo naman ho ang aking kompleksyon, binigyan naman ho sa akin dilaw na dilaw, para naman ho akong parang ano gang itsura, parang yung kilyawan. Oh, yeah. Ay, paano kung gagawin ko rin basta ikay magpasalamat. Isang araw isuot mo, mag-selfie ka, send mo sa kanya, ba't mo kayo susuot sa labas? Thank you, sis. Ay, pastor, baka bigyan ako ng orange naman. Di saka mo ngayon pasusundan na, alam mo sis, I appreciate, thank you so much for your thoughtfulness. At kita mo gang itsura ko doon sa sinend ko sa iyo yung picture, ay talaga naman. Thank you ha. Ay, sa susunod sa susunod tanungin mo ako ng kulay. Mas feel ko yung ako'y tinatanong, mas nai-excite ako. Agayong ga, sige sa susunod. Meron kasi talaga tayong mga kaibigan mapagmahal, pero walang taste. Totoo yun. Mapagmahal naman thoughtful, generous, walang taste. Baduy. Ay, dito turuan mo. Turuan mo. Lalo't kung kayo na may close. Sis, huwag naman garin Ay, garin are. Yun. Kasi pag hindi tayo naging appreciative, ano nangyayari? Ay, di na ako magbibigay at baka di na naman magustuhan. Arting-arte. Yan. Nawalan ka na ng uwak, sayang. Diba? Pag laging nag-aabot sa iyo ng sinuam na kabuti, tanggap lang ng tanggap. Sa susunod, pagkaabot mo, salamat mare! Kasi kumikang kanggay, di alam na hindi ka nabibigyan sa sunod. Alam na Anong nangyari sa iyo, mare? Ay, aray pa 3 bigay mo na. Natalab na. Ay, di alam na, yun naman tinuturuan ko kayo para hindi nga tayo maka-offend. Para hindi mataboy ang uwak. Sino rito yung binibigyan ng kapitbahay ng ulam? Bira yun. Pero may okasyonan, yun ngay okasyonan nakailandaan ka na sa tapat, hindi ka pa tinatawag. Kaya yung binibigyan ka ng pang-ulam, blessing yun iuwak sa iyo. Minsan nga lang kasi nga, hindi nila alam hindi man nila alam lahat Kayo alam nyo lahat, di rin naman Ala, kahirap naman niyang bigyan. Wag na lang. Yun. Wag na naman masyado mataas ang standards. Tanggap lang ng tanggap. Thank you! Grabe, thank you. Naalala ko ho. Meron ako isang kaibigan, kasama ko ho sa bahay noon. Nagpa-package yung tatay niya, nasa abroad, nagpa-package. Siguro kaunti lang naman. Di tuka-tuka na. Kagustuhan ako'y mabigyan. Kwento ko na before, kukwento ko lang ulit. Kagustuhan ako'y mabigyan, ay natiray deodorant. Ako hindi nagdi-deo. Natural. Ay, sa madaling salita, yun ang kaabot-abot sa akin, pastor. Ay, ari po, nagpa-package po ang tatay. Hindi ko maintindihan ako nung aking reaksyon na iniisip ko, kailangan Pero tinanggap ko po. At aking in-appreciate. Sabi ko, thank you so much. Thank you. Ano pong ginawa niya? Naghanap po ako ng kakilalang nangangailangan at siya kong binigyan. Anin ko yun. Pero I say thank you. So, para hindi mataboy ang uwak, be appreciative. Pangatlo, hindi yung ine-expect mo ang isinugo o pinadala sa iyo. Yung dismayado? Nadidismaya? Dahil ang ini-expect na ang tutulong ay sigarin ang pinadala ni Lord si gayon? Wag namang magpapakita ng pagkadismaya. Minsan kasi nag-expect ka ng agila, uwak ang dumating. Diba? Don't expect na laging parang agila ang isusugo sa iyo, minsan uwak. Ano ba meron ng uwak? Ang uwak ay hindi gustuhin, maduming hayop. Pero alam nyo, kahit kaaway, kayang gamitin ni Lord to bless you. Sabi ko, kahit kaaway, kayang gamitin ni Lord to promote you. Amen. Imagine David without Goliath. Imagine Manny Pacquiao without Antonio Barrera and Eric Morales and sino pa?
Minsan, gagamitin talaga ni Lord ang mga gulayat ng buhay natin to promote us. For us to reach our destiny. At kahit pa sila'y mukhang gulayat, sila'y naging pagpapala sa iyo somehow. Amen? Sino rito yung mga marami ang nanakit ng puso mo, but it make you stronger, fiercer. Di ba? Version 2.0. Di ba? Naging pagpapala sila kahit sila'y naging pagpapalo sa iyo, naging pagpapala din naman. Dahil they made you stronger. Hello? Oh, paano pa? Paano mapapanatili ang uwak? Malapit na akong matapos. Tapusin na natin nang wala ng part 3 daw. Letter B, huwag aasa sa uwak. Pag umasa ka sa uwak, itataboy ng Diyos ang uwak. Sa Diyos ka umasa. Jeremiah 17:5, curse is the man who trusts in man. Anong sabi ng Diyos? Sumpain ang taong ang pag-asa'y nasa kapwa-tao. Mahirap yan. Pag nasumpa ng Diyos. Pag ang inasahan mo yung uwak, itataboy sila ng Diyos. Naalala niyo yung kinuwento ko sa inyo last Sunday? Yung may nagbibigay sa kanya every Sunday, ang ginawa ay gusto ilamsam na daw. Di lalong nawalaan. Kahit pa sila ginagamit ng Panginoon, sa Diyos ka pa rin umasa. Sa Diyos sabihin ang needs mo, huwag sa uwak. At hayaan mo ang Diyos ang magsabi at magsugo sa uwak para pagpalain ka. Letter C, paano natin mapapanatili ang uwak? Huwag matakot mawala ang uwak. Miski ay mawala, kayang ng Diyos na magsugo ng iba. At miski pa wala ng suguing iba ang Diyos, as long as nandyan ang Diyos, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Huwag matakot mawala ang uwak. Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ang tulong nang gagaling sa Panginoon. Ha? Kaya, huwag ka matakot mawala yung uwak. Madaming pwedeng suguin ng Diyos. Ang katakutan mo ay ang mapalayo sa Diyos na siyang nagsusugo sa uwak. Eh yung iba'y takot mawala ang uwak kaya ano nangyayari? Sip-sip. Sip-sip sa uwak. Kapugi na rin. Talagang napakapugi na rin. Huwag ka, hindi naman ang kapugi ang natutunan sa tunay. Kapugi mo ga, kagaling mo ga. O talaga ikaw lagi ang tama. Ay talaga kasambahin ka. Hallelujah. Hangang-hanga sa uwak. Sa nagsugo, humanga. Hindi sa sinugo. Yung iba'y natatakot. Akala ay baka mapigilan ng mga uwak niya. Baka mapigilan. Baka mayroong mga taong pumigil. Baka may mga taong man-discourage. Huy, baka, ano ko sinasabi sa iyo noon? Baka ikay binubulungan nung itigil mo na ang pagiging blessing mo sa akin. Huwag mo ititigil. Huwag ka matakot. Si Lord ang nagsugo sa kanila. Siya rin lang ang makakapigil sa kanila. Naalala ko yung isang tatay na nagwo-work abroad. Yung mga anak, malalaki na, may mga pamilya na, mga stable na rin ang buhay. Pero yung tatay, patuloy pa rin nagpapadala ng financial blessings doon sa mga anak. Kinu-question nung isang kapatid, yung tatay, sabi ng isang kapatid, hoy, utol, ba't hanggang ngayon ipinadadalhan mo pa yung mga anak mo, kilalaki na, may mga kanya-kanya ng pamilya, kaayos na rin naman ang buhay. Eh, ba't patuloy ka pa rin nagpapadala? Alam niyo kung anong sinagot ng tatay doon sa kapatid niya? Bakit? Gusto ko. Di ba? Parang ano ko pakialam mo? Hindi gusto ko, ako'y tatay ang mga anak ko yan di pa dadalhan ko yan, may bless ko yan, gusto ko anong gusto ko malaman nyo roon? Ba't ko sinabi sa inyo? Ang Diyos ang nagsugo sa uwak mo, walang makakapigil diyan kundi ang Diyos din lang. Kaya huwag kang matakot mawala ang uwak. Church, gusto tayo ng Diyos na pagpalain. Sabi ko, gusto ni Lord na pagpalain tayo. And you know what? Di yan kayang pigilan ng kaaway. So anong gagawin ng kaaway? Kung di niya kayang pigilan. Di kanya kayang pigilan, kaya hindi kayang pigilan ng kaaway ang pagpapala ng Diyos, kaya ikaw na lamang ang tutuksuhin niyang tumigil sa paglakad na pinalalakaran ng Diyos sa iyo. Kaya wag kang magpapalinlang.
Magpatuloy ka lang sa paglakad. Dahil ang mga uwak na sinugo ng Diyos para tulungan at pagpalain ka ay nakaredy na sa mga dadaanan mo. Amen? Tuloy lang sa pinalalakaran ng Diyos. Again, wag nating hanapin ay ang uwak. Ang hanapin natin ay ang Diyos na nagsugo sa uwak. Wag nating unahing hanapin ang uwak. Ang unahin natin ay ang katuwiran at ang kaharian ng Diyos. At yung uwak, idaragdag na lamang ng Diyos sa iyo. Amen? Pag inuna mo si Lord, the Lord will send His uwaks to bless you. And, lastly, have this wonderful desire na maging uwak sa iba. You are blessed to be a blessing. Pwede ba? Habang tayo tumatayo, sabihin nating lahat, I am blessed, to be a blessing. So today, ito ang patuloy nating hihingin kay Lord. Lord, lead us sa kung kanino mo kami gustong maging uwak. Ano yung prayer? Lead us sa kung kanino mo kami gustong maging uwak. Akayin mo kami, i-guide mo kami sa mga tao o sa taong gusto mong maging pagpapala kami sa kanilang buhay. And we will also pray, Lord, enable me. Tulungan mo ko na maging uwak na angkop para sa Kanya. Aalisin na natin ang tingin natin sa ating sarili, ililipat natin ang tingin natin sa iba, sa kanilang needs, sa kanilang concerns. And believe me, as you do that, the Lord will send uwaks naman to bless you. Habang pinagmamalasakitan mo ang concerns ng iba, si Lord naman ang magiging concern sa concerns mo by sending mga uwak para maging channel of blessing niya sa buhay mo. Amen? So as we bow down our head, close our eyes, I want you to talk to God and say this prayer, Lord, akayin niyo po ako, ituro niyo po ako sa mga tao na gusto mong ako'y maging pagpapala sa kanila. Turuan niyo po ako, tulungan niyo po ako na maging uwak sa kanila. At naniniwala po ako na habang ako ay sumasagana sa mabubuting gawa, patuloy mo naman na pasasaganahin ako sa bawat mabubuting bagay. Lord, bless me and make me a blessing to many. In Jesus' name. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, manatili po tayo nakayuko at nakapikit. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyo. Bless us, O Lord, to be a channel of blessing to many. Lord, give us the grace na maging uwak sa taong gusto mong pagpalain namin. Gamitin niyo po kami mightily for us to be a blessing to them. Enable us, O Lord, to abound in every good works as you continue to abound us in every good things. Salamat, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na super blessed and blessed to be a blessing to many. Salamat, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.